Dear Ate J, itago mo na lang po ako sa pangalang Gabriel. Isa akong tahimik, mapagmasid at marespeto sa paningin ng iba. Pero sa loob-loob ko, may tinatago akong lihim. Isang kasalanang halos gabi-gabi kong inuulit habang tulog ang buong bahay. At ang masaklap, hindi ito basta tukso, kundi pagnanasa sa nobya ng sarili kong kapatid. Ang kwento ay nagsimula noong kolehiyo pa lang ako. Nasa probinsya kami nakatira, pero tuwing summer at sem break, umuuwi ang kuya ko kasama ang nobya niyang si Bea. Isang mestisa, tahimik at mahinhin na dalaga. Mula sa unang araw pa lang na nakita ko siya, may kakaiba na akong naramdaman. Hi, ako nga pala si Bea. Gabriel, ako yung nakakabatang kapatid ni kuya. Madalas siyang kasama ni kuya sa kwarto, pero kapag wala ito, lagi siyang nakaupo sa beranda, nagbabasa o nagpapahangin. Madalas ko siyang mapagmasdan. Nahuhuli ko ang sarili kong humahanga sa kanya. Sa mga mata niyang mapanaginip, sa ngiti niyang may lambing. Hanggang sa unti-unti, ang paghanga ay nauwi sa pagnanasa. Isang gabi, umalis si kuya kasama ang barkada niya. Naiwan si Bea sa bahay. Nasa kwarto na siya, patay ang ilaw, pero may liwanag mula sa cellphone niya. Tahimik ang buong bahay. Di ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero dinala ako ng mga paa ko sa harap ng kwarto niya. Kumatok ba ako? Hindi. Dahan-dahan kong pinihit ang doorknob. Nandun siya, nakahiga. Di niya ako napansin. Wala siyang suot na bra. Naka-shirt lang siya at panty. Sa gabing yon, wala pa akong lakas ng loob. Pero simula nun, gabi-gabi ko na siyang inaakyatan. At bawat gabi, mas lumalapit ako sa kasalanan. Isang gabi, inabutan ko siyang umiiyak. May away pala sila ni kuya. Nagkulong siya sa kwarto, pero hindi niya na-lock ang pinto. Pumasok ako, kinausap siya. Napalapit ako sa kama. Hinawakan ko ang kanyang balikat, pinunasan ng luha. Gab, sorry. Kailangan kong lumabas. Ayos lang. Bea, gusto mo ba ng yakap? Yumakap siya. Tumagal ang katahimikan hanggang sa nagtagpo ang aming mga labi. Hindi siya tumutol. Hindi niya ako itinulak. Sa halip, gumanti siya. Sa gabing yun, ginugol ko ang buong gabi sa tabi niya. Sa ilalim ng mga kumot, sa loob ng katahimikan, sa init ng bawal na sandali. Pagkaraan nun, naging rutina na ang lahat. Tuwing tulog si kuya, umaakyat ako sa kwarto ni Bea. Minsan, siya pa mismo ang nag-aaya. Nagkaroon kami ng sariling mundo. Tila may thrill sa ginagawa namin. Ang pagiging palihim, ang panganib, ang bawal na ligaya. Pero alam kong mali. Alam kong darating ang oras na mabubunyag ang lahat. Isang gabi, habang akala naming tulog na ang lahat, pumasok si kuya sa kwarto. Bea, anong ginagawa mo? Gabriel. Nabigla kami. Hubad ako. Si Bea nakatakip lang ng kumot. Tulala kami pareho. Galit na galit si kuya. Umalingaw-ngaw ang sigawan sa buong bahay. Umalis siya agad. Hindi na bumalik. Si Bea, umiyak, lumayas, at hindi na rin kami muling nagkita. Ako, iniwan akong wasak ang pagkatao at konsensya. Lumipas ang panahon. Lumipat ako ng bahay, nagtrabaho, lumayo sa lahat. Hanggang ngayon, wala pa rin akong lakas ng loob na humarap sa kuya ko. Si Bea? May balita akong nag-abroad, may pamilya na raw. Ako, walang asawa, walang anak. Pero may dalang mabigat na alaala gabi-gabi. Ang alaala ng mga gabi na ako'y palihim na umaakyat sa kwarto ng babaeng hindi akin. At yan po ang aking kwento, Ate J. Ako si Gabriel, hindi tunay na pangalan, at ito ang pinakamadilim na sikreto ng buhay ko. Mga ka-confess, sana ay may napulot kayong aral sa aking karanasan. Ang tukso ay laging nariyan, pero ang pagkatao natin ang sinusukat kung paano tayo tutugon. Maraming salamat po sa pakikinig. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe sa Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang maiinit, madamdamin at makabuluhang mga kwento. Hanggang sa susunod, mga ka-confess, ingat lagi
at magpakatotoo sa sarili.